ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Oras. Ilan? Less than 2 hours. Less than 2 hours na lang yung mga nakaupong mayor. Yan, Mga basta LGU. Kahit naman national di ba? Kahit naman senador, national. Yeah. Pero, yung iba, na-re-elect. Ayun. Di ba? Extend. Parang open. Si Mayor, Strike Revilla. Yan. Na-re-elect yan. Ang alam ko, na-re-elect yan. Okay. Ngayon, may problema. Diyan daw, nagsara daw kayo ng kalsada para drum and lyre ba yun? Drum and lyre competition. Ang problema, yung mga papasok, nagre-reklamo. Tama. Natagalan. Tapos yung mga batang kasama ba sa drum and lyre, walang pasok yun? Yun lang. Wala bang pasok yun? Kawawa naman yung mga na-traffic Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Magkukumpune sa nasirang navigational floodgates sa Navotas. Nako, Navotas. Navotas City. Sisimulan na bukas. Ronda Pilipinas. Grabe problema doon. Mga tumututol sa rekomendasyong ipasara ng 6 na buwan ng El Nido, Palawan, umapila sa DENR. Ronda Pilipinas. Proklamasyon ni Benny Abante bilang nanalong kongresista sa 6th District ng Maynila. Tuloy na, mosyon ng kalabang si Joey Uy, ibinasura ng COMELEC. Ronda Pilipinas. Sabi ng saligang batas dun sa succession, alam ko, kino-question pa yan. At mahigit 50 arestado sa Pride March sa Istanbul, Turkey. Ronda Pilipinas. Nueva Ecija at Quezon City nagpakitang gilas sa ginanap na 2025 NBL Governors Cup. Ronda Pilipinas. Sasalubungin ba natin ang unang araw ng July ng maulan o majinit? Talagang majinit, Alamin sa live weather report ni Darren Justin. Ronda Pilipinas. Vice ganda, pinatamaan umano sina Ricky Reyes at Rene Salud. Ronda Pilipinas. Taong tumayo sa parking slot para i-reserve. Alam nyo, hanggang ngayon meron yan, Alamin ang mga kaparusahan kung marami ng mga taong tumayo sa parking lot sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na kapag ang tao ay palatawa, kadalasan siya ang may pinakamatinding lungkot na kinikimkim? Alamin natin. Let's prove it. Ronda Pilipinas. Hindi naman siguro. Assistance to individuals in crisis situation o yung tinatawag na AICS, AICS program ng DSWD ay hindi lang daw yan pang mahirap. Is it a fact or fake? Alamin! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis
Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Ulan! Yan ba yun? Yeah. Gusto niya kumulan. Tag-ulan na no? Tag-ulan na. Ano? Mayor! Ulan. Mayor, ilang oras ka na lang! Ikaw ba'y pumasok pa? Hindi daw. Oy, binabati natin si Mayor Strike Revilla. Mayor Strike, meron na pong text sa'yo. Pakisagot mo na lang. Ha? Tawagan ka namin kung ikaw ay available dahil meron yatang something sa Macor. Meron yatang something sa Macor. Ang mga nagre-reklamo, yung mga pumasok sa Las Piñas na dumadaan, dyan ho sa daanan na pinagganapan ng drum and lyre competition. Ayun. Ha? Bakit daw ganun? Bakit daw may pasok? Pwede naman daw yan na sa Sabado o Linggo. Weekend, O kaya holiday. Tama. Di ba? Kasi yung daanan na daw na yun, dinadaanan daw ng mga papunta sa Maynila, Tama. papunta sa Las Piñas, papunta sa Alabang. May mga trabaho sila nagrereklamo. Oo. Ikaw ay tinatag at sa kami ni-mention, ha? Pakisabi mo sa iyong mga social media team. Ayan. Tumagot. Ang tanong, Oh. gusto nyo ba bang kumain ng tawilis? Patay! Alam nyo, meron Patay. meron akong nabalita, nakita ko kanina na wala nang bumibili ng tawilis dahil dito sa issue na yung mga namatay na sabungero daw sa may Taleg. Sa may Taleg, sa may, asan ba Taleg? Batangas, di ba? Batangas. Hindi na daw sila kumakain ng tawilis dahil din sa mga pangyayari at kwento na yan. Wala pa naman nung nagsasabi na totoo yan. Pero yan ho ang lumalabas sa kwento ng mga witness. Okay. Witnesses at saka witness. At marami pang kwento. Pero ang epekto, maski tanungin natin sa mga nagbebenta dyan sa may Tagaytay, hanggang Tagaytay naapektuhan. Hindi lang mo taga Batangas. Lugi na sila. Ano ngayon ang plano? At saka, itanong natin, maski sa BFAR, no? Tanong natin Pwede. kung talagang may apektado ba? At saka, tinest na ba nila yung tubig? Kung kontaminado o kaya merong kaunting problema. Para malinis yung kamalayan ng mga kababayan natin, kawawa naman yung nagbebenta ng tawilis. Masarap pa naman ang tawilis. At saka hindi lang yan, yung mga mangingisda na nanghuhuli ng tawilis at ibinibenta at kanilang negosyo yan at pampabuhay. Tama. Baka sila huy na mo problema ngayon. Ikaw ba kumakain ng tawilis? Oo, kumakain ako. Ako gusto ko yan dahil yung malutong. Yes. Yung sa akin pare, walang tinik-tinik sa akin. Pare. Crispy. Oo, walang tinik-tinik sa akin. Oo. Suka lang ang katapat niyan. Sama mo yan sa Suka lang. Sa garlic. Pwede gina-garlic crisp pa nga namin. Tsaka itlog eh. Saka ako kinakain ko yan pag nasa ibabaw ng champurado. Ay, oo naman. Panalo. Punasan natin laway na. Ayan, doon sa mga namomroblema at ayaw nang bumili ng tawilis, ay naiintindihan natin yan dahil sa mga issue yan. Pero, mas maganda ho kung guided tayo. Yon. Guided tayo. Tingnan mo nga kung pwedeng nga kausapin ng BFAR, ano ba ang mga nahuhuli pa dyan sa Taal Lake na yan? Tawilis lang ba? Di ako sure. Pero alam ko, isa ang mga nandun, tawilis. Oo, meron din yatang tilapia dyan eh. Alam ko, may tilapia dyan, may talapia. Favorite ko pa. Nagluto pa naman ako ng Sabado na tilapia. Nagluluto ka ba? Sinigang na tilapia. Talaga? Nagluluto ka? Masarap. Wow, masarap ka siguro Hindi ko magluto. nagdala. Ganun? Hindi lang nagdala. Naniniwala ba kayo na marunong magluto si Daryl? Mag-survey tayo! Alam mo sino una nagduda? Si Wenner! Pero baka pwede kang magluto ng... Wag na tawilis. Kasi Wag, may ako. Ano ba pwede mong lutuin sa Friday pare? Munggo! Munggo. Siyempre. Munggo. Tapos, huwag tawilis ha. Galunggong. Galunggong. GG. Yan. Patutunayan natin yan. At Okay. Let's prove it. let's prove it. At magtatayo kami ng... Ayan. ng bagong programa. Ayan, ano naman yan? Kasama si Daryl Justin. Patay tayo dyan. Magluto tayo. Benta mo ha? Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIC News Nationwide. And of course, live na rin tayo sa DWIC News FM Regional at Radyo Ronda RPN. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanilang mga TV, Halil Channel 23. Bakit parang na-miss ko ito? Ewan ko ba? Naramdaman ako, na-miss ko itong sinasabi ko palagi. Halil Channel 23 at DWIC News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa
Sa detalye ng mga balita, nilinaw ni Navotas Mayor John Ray Chanco na ang nasirang pader na nagdulot ng pagbaha ay pag-aari ng isang pribadong establishment at hindi bahagi ng dike. Nabatid na nasa 70 pamilya ang inilikas dahil sa baha, bunsod ng nasirang istruktura na pinalala pa ng high tide. Ayon kay Mayor Chanco, bukas susubukang kumpunihin ng navigational gate habang ngayong araw aayusin ang nasirang pader. Sa totoo lang, 30 years na po kasi yung floodgate na yun, yung Kamanalo Flood Control Project. Kaya nga, years ago pa lang, sinasabi na natin na kailangan madagdagan yan or mapalitan na ng bago. Samantala, kinatigan ng alkalde ang pahayag ng DPWH na kailangan isailalim sa rehabilitasyon ang floodgate lalo't halos 4 na dekada na itong operational. Kasi yung kabilang floodgate naman po, pwedeng patungan lang po yun. May budget na po yun for next year. Pero itong navigational gate, medyo malaking trabaho po ito. Kailangan pa po na study po yan. Okay. So hindi basta-basta pwedeng tapalan o remedyohan At lang. hindi po, pag makikita nyo, massive po yung structure po niyan. Parang pagka taga nabutas ka, mukhang poproblemahin mo pa ng ilang araw yung baha. Yun o sabi ng mayor nyo. Kakailanganin ng major rehabilitation. At naniniwala siya na doon sa sinabi ng DPWH, patay kang bata. Yan ang tinig ni Mayor John Ray Chanco sa manaim ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Hindi. Ito pa isang hindi. Hindi one-time closure ang solusyon sa kinakaharap na problema sa coliform bacteria ng El Nido, Palawan. Naku, ganda-ganda dyan eh. Sa eksklusibong panayam ng DWIZ na nawagan si former El Nido Chamber of Commerce and Industry Vice President Manny Lucena na bagkus na pagpapasaray kailangan pagtulungan ng iba't ibang lokal na at nasyonal na ahensyang pangkalikasan ng suliranin sa lugar. Binigyan din ng dating ENCCI Vice President na kailangan tutukan ang mga residential area sa El Nido na naitalang pinagmumula ng nasabing sakit. Ang mataas na porsyento ng coliform bacteria base sa datos na rin ng DENR through Penro ay galing sa residential areas sa paggamit ng makalumang septic tank. Kasi po itong mga lumang septic tank na to, may paliwanag ko lang, ay mga bottomless po ito. So lahat po ng dumi, sinisipsip ng lupa at dumediretso sa ating marine ecosystem. Napakalungkot naman. Septic tank? Tao yan, no? Tao yan, no? Tapos sa pagpaplano, urban, no? Most likely. Pakalungkot yan. Oo. At parang matagal-tagal tong problema na to. Ay, napakaganda ng El Nido, Palawan eh. Hindi lang araw yan. Oo, napakaganda ng El Nido, Palawan. World Heritage Site. Napakasikat yan. Tapos, yan ang mga balitang lalabas sa international communities. Septic tank. Lalong-lalo na yung mga tawag dito, nag-scuba diving dyan. World Heritage Site yan, ha? Kaunin nito, nilinaw din ni Lucena na masyado lang nagkaroon ng hype sa social media ukol sa kaso kaya dumating sa suwestyong pagpapasara sa kabuuan ng El Nido. Actually, if I may say so, this is isolated. Masyado na lang po yata ang napapa-magnify through, of course, our social media now, sa mga post sa Facebook, sa kung ano't anong iba't ibang klaseng platform ng media. Pero if you will get the data, napakababa po ng aming cases sa the area. Yan po ang tinig ni former El Nido Chamber of Commerce and Industry Vice President Manny Lucena sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Naalala ko pa naman yung mga vlog na mga diver dyan, na mga foreigner. Ang dami nila dyan, eh. Ang ganda-ganda ng El Nido. Tapos ganito mababalitaan. Yun nga. Gosh, ano ba yan? Di nyo inalagaan, sayang. Tagap po tayo ng isang report. Mga nanalo kandidato sa Pasig, nanumpa na. Ha? Akala ko las 12 pa.
Alamin natin ang report ni Patrol 38 Jen Patrolya. Jen! Nanumpa na sa katungkulan ang mga nanalong kandidato sa Pasig City. Pinangunahan ni Pasig City Regional Trial Court Executive Judge Achilles Aristotel Apolinario Balawitan ang oath-taking ni na last termer Pasig City Mayor Vico Soto, Lone District Representative Roman Romulo at Vice Mayor Dodot Jaworski. Sa naganap na oath-taking ceremony, sinabi ni Mayor Soto na bukas siya na makipagkasundo sa mga taong sinisiraan siya noong nagdaang eleksyon. Hinimok din ito ang katunggali sa pagkaalkalde nga makipag-ayos sa lokal na pamalaan, lalo na't nauso noong nagdaang eleksyon ang siraan at labasan ng baho. Inanunsyo rin ng alkalde na hindi na siya tatakbo muli sa eleksyon sa 2028. Pakinggan po natin ang pahayag ni Mayor Vico Soto. Sa lahat ng aming katunggali, we extend a hand of peace, we extend a hand of unity. Kung maaari, magtulungan tayo para sa ikagaganda ng ating lungsod. Ngunit, kailangan may managot sa mga krimen na naganap. Una na po dyan, nag-viral lang yung building permit na yan pero hindi naman yan yung talagang problema. Yung bilyon-bilyong piso ng buwis na utang ninyo sa nasyonal at lokal na pamahalaan, bayaran ninyo. Nanumpa na rin ang 12 miyembro ng sangguniang panglungsod ng Pasig na kinabibilangan ni na Councilor Simon Tantoco, Kiko Rostia, Angelo De Leon, Mario Martirez, Paul Santiago, Volta de los Santos, Noel Agustina at Warren Inocencio. Tiniyak naman ng mga leader ng lungsod na mananaig pa rin ang good governance para sa mga Pasigenyo. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Totoo ba yun, Mayor? Hindi ka natatakbo ng sa eleksyon, sa susunod na eleksyon? Ha? Sigurado ka ba? Sabi niya Panawagan nga nung maging presidente ka kasi diba? hindi pa siya 50. Yun yung panawagan sa kanya kasi hindi pa siya 50. Sabagay. Saan ba pwede? Naku, baka mamaya. Dito ka na lang, Mayor. Gumanon yung mga, di ba? Nung nanalo nga, di ba, pagkatapos naglabas ang resulta ng eleksyon, maraming lungsod ang gustong ampunin siya pagkatapos sa termino niya dito. Tingnan mo nga yan. Gawin daw siya, kunar, instant citizen ng ganitong city. Ako pangalan ng city. May mga ganun, Yun, naku, pasensya ka na, Mayor, kasi pagka kasi may nagsasalita na hindi natatakbo, hindi na rin namin masyadong pinaniniwalaan. Siguro pagkadating ng 2020, tingnan na lang natin. Trauma. Di ba, no? Masyado na kami nasaktan. Ayan. Masyado na kami pinangakon. Traumatized. Masyado na kami na-traumatize. Yeah. At alamin na natin ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Narito na. Atin ang alamin para hindi mabibitin kung aaraw ba o uulanin. Jajara o jujulanin. Yan. Jujulanin. Mga nagpupulot ko igiye. Mula kay Daryl Justin. Yon! Good morning! Sa mga taga-Pasig, bukod sa hindi natatakbo si Vico, tandaan nyo sa Miyerkules, holiday tayo. Hashtag, alam na this. Kung hindi tatakbo yan dito sa Pasig, baka ang problema dyan, baka mamaya maraming umampun sa mayor nyo. Yun nga gusto silang ampunin Di ba? May mga lungsod sa sa Pilipinas, dito na lang si mayor, ganito. Mabuti pa nga kayo sa Pasig, may ganun, di ba? May isa pang kandidato na gusto nga nilang nanalo, na gusto na nila ding ampunin. Kaso first term niya di ba? Sa may bandang Bicol, hanapin nyo. Ito na po ang ating latest sa lagay ng panahon ngayong Monday morning. Baka nagulat kayo over the weekend, meron pong binabantayan na LPA o low pressure area. Itong LPA huli-hong namataan sa eastern sections ng ating bansa. At inaasahan na mababa po ang tsansa
na ang nasabing LPA ay maging isang ganap na bagyo, pero hindi po tinatanggal ang posibilidad dahil ito ay nasa may eastern section ng ating bansa. Mataas po ang posibilidad na maaring ito na po ang ikalawang bagyo sa ating bansa. Huli po namata na nasabing LPA sa layong 1,300 kilometers silangan east of Central Luzon. Magbibigay tayo ng mga updates sa development itong nasabing LPA, pero southwest monsoon pa rin po o hanging habagat ang magpapaulan sa malaking bahagi po ng western sections ng Central, Southern Luzon. Kasama na rin po ang western section ng Visayas. Kaya asahan po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating mga bansa, Metro Manila, Mindanao, Mimaropa at the rest of Central Luzon, Calabarzon at Visayas, ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, habang ang trough naman po o yung buntot ng LPA ang magdadala ng mga pag-ulan at maulap na papawirin sa Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora at Quezon, habang nalalabing bahagi naman po ng Luzon at ng nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas po ng mga localized thunderstorms. Sa atin naman tropical cyclone, ayan na naman siya. Meron na namang kumukulog-kulog. Parang ano naman mangkukulog. Pakibigyan niya ako ng balabal. Sa tropical cyclone threat potential po natin, yung week ng June 27 to July 3, ayan na po yung LPA na binabantayan. May moderate chance nga po, inaasahan na maaring tumaas ang chance maging moderate. Ang chance na ito ay maging isang ganap na bagyo, pero hindi pa rin po niro-roll out ang possibility na pwede rin namang malusaw. Sa July 4 hanggang July 10, bababa na lamang po ang chance at maaring makita natin na lumabas po ito sa Philippine Area of Responsibility at sa monitoring domain ng Pag-asa. Ay, hindi ko lang pala na ito, pero ayan na, doon na tayo sa 3-day weather sa mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Ang Metro Manila, puro mga pag-ulan po ang aasahan bukas, pero sa Wednesday, may pagsikat ng araw at may hinang kulog at kidlat. Ang lapit na talaga. Mahuhula na naman ako dito. Pero sa Wednesday, sa Thursday, lalakas yan, malalakas sa mga pagkulog at kidlat. Alam mo yung mga ganyan, yung mga ganyan yung mga nanonood ka sa sine, yung mga napapakidlat at nagpapakulog, mga kalaban yan. Puro mga kontrabida. Yan yung mga napapala sa mga Avengers, ganon. Di ba, no? Parang sasabayin mo ng ha ha ha. Mga ganon. Ayan, mga malalalim na boses, no? Ayun. Sa Metro Cebu po, asahan po ang mga mahihinang kulog at kidlat lamang. Ayan. Walang sound effects sa susunod kasi maulap lang yung July 2 sa Metro Cebu. At ulitin natin na mahihinang mga kulog at kidlat sa araw ng Huwebes. Sa Metro Davao naman, wala ka sound effects sa Metro Davao. Puro ulap at magandang panahon po ang inaasahan over the next 3 days. 25 hanggang 32 degrees ang agwat ng temperatura. Sumikat pong araw sa ganap na 5:30 ng morning. Tapos na, pinagising nga. Nalilito na ako sa sound effects mo, pare. Ang labo na neto. Gayon epekta pag alas 5 pasok eh. Sandali, meron kang sound effects pag sunrise. Tapos sa gabi meron ka din. Ay, sige, Oo, di ba? Cricket, maski cricket. Oo nga, tama. Cricket. Okay, ulitin natin ha. Sumikat ang araw. Ano, wala. Ayan. 5:30 ng umaga at lulubog ang araw. Ayan. Alam po, 6:29 ng gabi. Yan na muna ang aking latest weather report na may kasamang sound effects, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, kasama ni Paring Wenner. Nagbabalita ng tama, titilaok, nag-iilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Okay, reminder lang po tayo sa ating mga kababayan ng mga Pilipino sa Pilipinas, huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam po ng sakit. Dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan natin. Ano po, lahat tayo ay miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Grabe naman. Tayo mo magpakita sa camera. Ikaw talaga, oh.
Kung nagbibigay ng ballpen ayaw magpakita sa camera. Ang ganda-ganda mo Tanungin mo pa yung nanay mo. Okay, tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Kanina bago magsimula ang Ronda Pilipinas, pinag-usapan po natin itong nangyayari sa social media na natakot. Meron nung mga kababayan tayo ayaw nang bumili, ayaw nang kumain ng tawilis dahil dun sa mga namatay na sabungero na nandun daw sa may Taal Lake. Naku, mas maganda eksperto po ang pag-uusapan natin, mga mangingisda sa Taal Lake, apektado ang kabuhayan dahil sa ulat na itinapon sa lawa ang mga bangkay ng mga nawawalang sabungero. Spokesperson po ng BIFAR, si Mr. Nazario Briguera. Sir Nazario, magandang araw po. Yes, magandang araw, Sir Dennis, sa lahat po ng nakasubaybay ng inyong programa. Yun, okay. Sir Nazario, magandang araw po. Kami po yung magtatanong dahil kung yung ahensya nyo rin po o yung grupo po ninyo o yung ahensya o yung BIFAR ay nagkaroon na po ng paunang investigasyon kung meron na po dito regarding po dito sa yung mga mangingisda o yung epekto ng issue na to dito po sa dagat kung sakasakali. Unang-una, sir, may regular monitoring team naman tayo sa when it comes to monitoring the quality of water. Opo. Tama. Na kinukuha po yung iba't ibang parameters sa tubig. Kaya lang kung pag-uusapan po natin itong kumakalat sa social media, mga usap-usapan, napapabalita na di umano'y, natatakot ang publiko sa pagkain ng tawilis mula po dyan sa Taal Lake gawa nga ng napapagitang mga itinapong sabungero. Mga katawan ng patay na tao. Opo. Itong mga missing sabungeros. Opo. Wala po tayong dapat ipag-alala kasi ang tawilis po ay isang small pelagic species. Isang uri po ng isda na usually nasa upper layers ng tubig at ang kinakain po niyan ay plants-like planktons. Hindi po yan kumakain ng sabihin natin mga mussels or flesh ng mga patay na hayop o tao. Kasi nga po planktons po yan. Ang kinakain. Opo, pakiulit nga po, hindi masyado malinaw. Ano po? Planktons po, planktons. Mga ano po ito? Mga halaman? Ito po yung mga maliliit na organismo na makikita lamang sa kung titingnan mo sa microscope, nasa tubig po yan. Oo. Mga plant-like po yan na plankton. Kumbaga microalgae usually na kinakain po ng mga small pelagic like itong tawilis. Kasi po yan, pamilya ng sardinas yan sardinelle yan sardinelle species. So, mga planktons po ang kinakain niya. So, wala pong dapat ipag-alala na para isipin natin na baka kinain na nila yung mga katawan ng mga missing sabungeros. Huwag po tayo mag-isip na gano'n kasi yun nga po, walang basihan sa siyansa. At saka may coordination na rin kayo sa NBI, Sir Nazario? Wala. Yan pong bagay na yan ay parang saklaw po ng pulisya at ng NBI. Kami po doon sa sa pagitan. So bagay, ang pinaka-importante yung water samples sa Sir Nazario, no? Yes po. And then the scientific explanation na doon pa lang sa sinasabing uri ng isda, yung characteristics niya ay hindi pwedeng i-attribute na parang sabi daw dumami o tumaba yung mga tawilis dahil doon. Unang-una, ang tawilis po talaga ay madali po yan mag-reproduce. Okay. Wala hong break season na tinatawag ang tawilis, ano? Wala po. Hello po? Opo, go ahead. Nawala lang po yung signal. Go ahead po, malinaw na. Yun. Yun, katuloy po ng paliwanag po natin. As small pelagic na planktons po. Nawala na naman. Hello, Sir Nazario? Nawawala. Pakitawagan ulit. Nawawala yung signal ni Sir Nazario. Pakitawagan. Yan. Isa sa mga unang sinabi na, hindi apektado. At saka, meron silang hindi ko na itanong kung kailan yung kanyang water sample, ano? Baka very recent din yun. Dahil sinasabi ni Sir Nazario ay safe daw hong kainin ang mga tawilis na nahuhuli diyan. At saka ang maganda ho dyan na pag-aralan na yung mismong tubig, yung water samples. Andiyan na?
Andiyan na ba? Wala pa. Wala pa. Oh, wala. Mobile ba si sir? Baka mobile, ano? Baka tumatakbo yung sasakyan. Oo. Paki-check dahil napaka-importante nito sa mga kababayan natin. Sinabi na ni Sir Nazario kanina, very safe kung kainin yung mga tawilis na nabibili natin. Hindi lang sa Batangas, hanggang dyan sa dyan sa Tagaytay. Ang sarap pumunta sa Tagaytay. Kakain ka ng tawilis diyan. O ayan, Bifar na ho ang nagsabi na pwede ho natin kainin yung mga tawilis diyan. Teka muna, yung tanong ko kanina, aside from tawilis, ano pa ba ang mga isdang nahuhuli dyan sa Taal Lake na yan? Ha? Wala pa? Wala pa? Oo. Paki-check mo nga kung ang smart o globe yung... Hindi, joke lang. Huwag yung tatanong. Huwag yung tatanong. Okay, nababalik sa linya si Mr. Nazario Briguera. As you were saying po, Sir Nazario? Hello? Hello, yes? Opo, go ahead. Yung sinasabi niyo po kanina, pakiulit lang po ng kaunti. Yun nga po, katulad ng paliwanag natin, small pelagic po ang tawilis at ang mga kinakain po nila ay plankton. Mm-hmm. So, hindi dapat ipangamba na i-connect natin yung tawilis, yung di umano'y pagdami nito doon sa mga katawang di umano'y itinapon sa Lake, Sir Dennis. Opo, yung inyong water sample po ay very recent po yung inyong study, Sir Nazario? Actually, sir, ang monitoring natin sa Taal Lake ay usually po yung dissolved oxygen level, tapos doon po sa mga farm. Mm-hmm. So, even wala po yung study, yun nga po ang sinasabi natin, scientifically speaking, hindi po natin pwedeng i-connect na yung tawilis, kailangang matakot tayo kasi baka kumain ito ng mga laman ng tao na hindi may itinapon doon. Kasi nga po, plankton ang kinakain nila. Oo, tama. Sir Nazario, aside from tawilis ba, ano pa bang ibang mga isda ang nahuhuli dyan sa lake na yan? Well, ang Taal Lake po ay, ano po yan, fish farming area. Marami po tayo mga fish cages and bangus. May bangus wala pala. din dapat ipangamba kasi yung mga bangus po, ang pinapakain yung mga artificial feeds naman. May lumabas din na balita na pati yung tilapia at bangus pinatatakutang kainin. Hindi po, kasi farm, ano po yan, farm fish po yan, mga artificial feeds po ang pinapakain at nasa confined environment po yan. Yan, okay. At saka, ito last na po, hanggang saan po nakakarating yung mga isda galing dyan? Yung mga manging isda. Area lang po ito ng south na i-deliver, Sir Nazario, para ho maging safe din yung mga kababayan natin na sa pagkain sa mga palengke na inaabot po ng isda na nanggagaling dyan sa Taal Lake. Yes, sa south po, yung mga mismong lalawigan po ng Batangas, at siyempre pangunahing destination po ang Metro Manila, ang malapit pong mga merkado para po sa mga isang hinahango po dyan mula sa Taal Lake. Yun. Okay, Sir Nazario, maraming salamat po sa binigay niyo sa oras sa DWIZ po. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, spokesperson po ng BFAR, si Mr. Nazario Briguera. Ronda Pilipinas. Uy, malinaw na. Hindi lang yung tawilis ang nilinaw ni Mr. Nazario, ha. Kasama ho yung mga bangus at saka mga tilapia na nahuhuli sa Taal Lake, ha. Safe daw pong gamitin o safe daw pong lutuin, safe din daw pong kainin. Diba? Wala nga sinabi si Sir Nazario na lutuing maigi. Wala nga ganun diba? So ibig sabihin, safe po itong tatlong isda na nabanggit ni Sir Nazario. Huwag na kayong praning, ha? Baka kayo hindi pupunta sa mga restaurant ninyo na paborito tapos hindi kayo order. Safe po yan. Sabi po mismo ng BFAR. Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Tanggap po tayo ng isang report. PCSO na mahagi ng 500 charity timba
kasabay ng Medical Dental Mission. Alamin natin ang report ni Maine Barreto. Maine, go! Tuwang-tuwa ang mga residente ng North Fairview, Quezon City matapos makatanggap ng tulong mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Sa pangunguna ni Director Imelda Papin, 500 charity timba food packs ang ipinamahagi sa mga senior citizen bilang bahagi pa rin ng pagtulong ng PCSO sa vulnerable sector ng ating lokal na komunidad. Kasabay niyan, isang medical dental mission rin ang isinagawa ng PCSO kung saan mahigit 200 residente ang nakatanggap ng libreng konsultasyon at essential medicines. Bukod dyan, kapartner rin ng PCSO ang Ideal Vision Center na namahagi ng 200 libreng salamin sa mga nangangailangan. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At alam nyo ba ng katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. 45 minuto makaraan ng 10:00 ng morning. Susweldo ngayon, sale alert. Dapat meron tayong, no? Sale alert. Sale alert! Paparating na po ang hashtag end of season sale sa SM Supermalls hanggang 70% off sa home, electronics at fashion. Mag-upgrade at i-refresh ang inyong wardrobe sa biggest sale ng taon. Ang hashtag end of season sale at SM ay magsisimula o nagsimula noong June 27 hanggang July 6 sa SM Malls nationwide. Sugod na sa mga SM! Ronda Pilipinas. Tanggap po tayo ng isang report. Grupo ng mga abogado nag-alok ng free legal services sa bawat pamilya ng nawawalang mga sabungero. Alamin natin ang report kung sino yung grupo ng mga abogado na yan mula kay Patrol 24, June Samson. Kuyang June, sino ba yung mga yan Bako yung bagong pangalan na lumulutang itong grupo na to. Pero nakahanda nga yung isang grupo ng mga abogado na magkaloob ng free legal assistance sa pamilya ng nawawalang mga sabungero sakaling naisin o hilingin ng mga ito na magkaroon sila ng sariling abogado. Ayon sa grupong Knowledge Advocates of Volunteer Lawyers and Paralegals, bukas sila sa natulungan ang mga pamilya ng tinagol ang mga missing sabungeros. Kabilang dyan ang pagrepresenta sa mga ito para sa usaping legal, pag-aaral ng mga ebidensya at pagpapaliwanag sa pamilya kaugnay sa mga nangyayari sa kanilang kaso. Matatandaang muling umugong ang naturang kaso matapos lumutang ang witness na si alias Totoy at nagsabing iniwan sa Taal Lake ang mga bangkay ng naturang mga sabungero. Patrol 24. Kuyang. Kuyang, ilang abogado daw ang pwede para sa mga ang dami nun? Ang mga complainant dito, yung mga formal na nag-hire ng reklamo ay 34. Pero sinasabi ni Totoy, mahigit 100 yung biktima rito. Kaya itong halos buong grupo ng volunteer lawyers and paralegals ay mukhang magagamit dito kung lalapit sa kanila itong mga pamilya ng mga sinasabing mga biktima. No, marami-rami yun. Ay narinig ko pa nga, halos 200 yun. Kuyang June yung apektado O kasi ano yan magkakahiwalay na kaso. insidente sinasabi ni Elias Totoy, ilang taon na raw na may nangyayaring ganyang insidente. Maganda rin naman na lalo na yung paliwanag, Kuyang June, napaka-importante nun yung paliwanag. Paliwanag ng kaso at saka yung proseso. Oo, saka tutulong pa rin sila sa paghahanap ng mga karagdagang ebidensya. At kung kailangang tumayo sa korte, sila yung magre-representa. Siguro ang tanong na pinaka-importante dyan, Kuyang June, yung tulong ba, libre? Oo, libre to. In-offer nilang libre yung kanilang serbisyo. Ayun, libre. Maraming salamat, Kuyang June! Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIG,
nagbabalita ng tama, naglingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Akala ko kasi pagkatulong, tulong lang. Tapos may charge. Ay, hindi pala libre. Oh, why not? Diba? Magandang blessing yan para dun sa mga nangangailangan ng tulong na yan. Samantala, isa pa pong report. Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD. Hindi lang pala pang mahirap yan eh. Ha? Hindi lang pang mahirap. Alamin natin kung fact or fake sa report na ito. Sa dami ng mga lumalapit para humingi ng tulong medikal, edukasyonal o pinansyal, maraming Pilipino ang naniniwala na tanging mga mahihirap lamang ang maaaring makinabang sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development. Kaya ang tanong ng karamihan, ito ba ay isang fact or fake? Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ Fact or Fake. Ang AICS ay isang programa ng DSWD na nagbibigay ng agarang tulong pinansyal sa mga taong dumaranas ng matinding krisis tulad na lamang ng pagkakasakit, pagkamatay ng kaanak, pagkawala ng trabaho, kalamidad o biglaang gastusin sa edukasyon. Batay sa official guidelines ng DSWD, hindi requirement na kailangang nasa ilalim ng poverty threshold ang isang aplikante para makatanggap ito ng ayuda mula sa AICS. Ang pangunahing batayan ay ang emergency situation o crisis condition at hindi ang estado ng buhay ng isang pamilya. Ayon kay DSWD Crisis Intervention Unit Director Edwin Morata, bagamat prioridad pa rin ang mga kapuspalad, malinaw sa patakaran na ang DSWD ay hindi nagsasara ng pinto sa mga hindi classified bilang mahirap ngunit kasalukuyang dumaranas ng krisis. Kahit ang middle income earners, solo parents o pansamantalang nawala ng kabuhayan ay pwedeng makinabang sa AICS programa basta't mapatunayang may krisis sa buhay na nangangailangan ng agarang tulong. Kabilang sa mga uri ng tulong ay ang medical assistance, educational assistance, burial o funeral support, transportation assistance, cash assistance para sa fire victims, repatriated OFWs at iba pa. Anya, ang mga benepisyaryo ng kanilang programa ay maaaring mababa o mataas ang sahod, mayaman o mahirap, profesional o hindi, may trabaho man o wala. Kaya ang balitang ito ay isang fact. Paliwanag pa ni Director Morata, ito ay dahil hindi lamang pinansyal na tulong ang kanilang ibinibigay sa ilalim ng AICS, kundi pati ang psychosocial interventions at mga serbisyong tutugon sa problemang kinakaharap ng isang individual. Para sa Fact or Fake, Ralph De La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Sa balitang sports naman, Nueva Ecija at Quezon City nagpakitang gila sa ginanap na 2025 NBL Governors Cup. Sports news mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Lumamang ang Nueva Ecija Granary Buffaloes matapos talunin ng Camsor Express sa final score na 120-111 nitong linggo sa Quezon City. Pinangunaan ni Juan Roman Tolentino ang opensa na may kahanga-hangang 38 points, 3 rebounds at isang steal. Sinabayan naman ito ni Edgy Hehilios na may 28 points na nagpakita ng matinding scoring firepower para sa kupunan. Sa ikalawang laro naman, pinataog ng Quezon City Enforcers ang Manila MLB sa final score na 127-114. Nagpabagsik ng lakas si Bilshan Cardigno at nagtala ng 32 points, 3 rebounds, 6 assists at isang steal. Sa kabila ng tig 22 points si Chua, Huy at Yu, hindi pa rin ito nag-isapat para sabayan ng bagsik ng Quezon City Enforcers. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalit ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Vice ganda pinatamaan umano sina Ricky Reyes at Ricky Rene Salud. Alamin natin showbiz balita mula kay Anton.
Para sa aking balitang showbiz, pinatamaan sina Ricky Reyes at Rene Salud. Ito ang duda ng mga nakarinig sa mensahe ni Vice Ganda nang dumalo ito sa Quezon City Pride Month noong Sabado, June 28. Sa kanyang speech, mariing sinabi ni Vice na hindi dapat iniiwan ang mga kasamahan sa LGBT community. Kung totoosin daw ay may pribilehiyo na siya, pero hindi raw porket meron na siyang ganoon ay iiwanan na niya ang kanyang mga kasamahan na hindi nakakatanggap ng ganoong klase ng pribilehiyo. Ayon pa rin kay Vice, hindi porket matanda ka na at may pera ka na, iiwan mo yung mga tulad mo na hindi nakakakuha ng pribilehiyong nakukuha mo. Patuloy pa ni Vice, ang pribilehiyo ngayon ay hindi dapat maging pribilehiyo mo lang, dapat maging karapatan niya ng bawat isa. Wala namang binanggit na pangalan si Vice pero naniniwala ang mga nakarinig sa speech nito na patama ito ng komedyante kina Ricky Reyes at Rene Salud. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more with Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, make it fun. Ronda Pilipinas. Samantala, taong tumayo sa parking slot para i-reserve. May parusa ba yan? Alamin natin sa Naku, Bawal Ito report mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Taong tumayo sa parking slot para i-reserve? Nako, bawal ito. Mas convenient talaga kapag mayroong sariling sasakyan. Ang madalas na problema lang, pahirapan sa parkingan. Pero paano kung may nakita kang bakanting parking slot at mayroong nakatayong tao? Sabay sinabing, reserved na ito. Nako, alam mo bang bawal ito? Wala pa mang konkretong batas. Ito ay maaaring ituring na paglabag sa Article 287 ng Revised Penal Code. Just vexation. Dahil posible ito makapagdulot sa isang tao ng pagkainis, pagkairita at maging malaking abala para sa iba. Ang sino mang lumabag ay maaaring magmulta ng 1,000 piso hanggang 40,000 piso. Depende sa bigat ng kaso. Kaya sa mga rich kid dyan, ang first come first serve basis ay laging tandaan. Ang parking slot ay wag mong tambayan. Ano ka, human cone? Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Kadalasan, hindi naman yung driver ang nagre-reserve, yung mga kasama ng driver. Yung, kadalasan yung asawa. Ito naman si Mrs. pumapayag. Okay, totoo nga ba na kapag ang tao ay palatawa, kadalasan siya ang may pinakamatinding lungkot na kinikimkim? Alamin natin, let's prove it. Maraming naniniwala na ang mga taong palatawa ay siyang may pinakamalalim na lungkot na itinatago, kung saan ang pagpapatawa ay nagiging paraan upang itago ang depresyon o emosyonal na sakit. Ngunit, totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa Psychology Today na ang mga individual na may mataas na antas na self-defeating humor, ang uri ng pagpapatawa na ginagamit upang pagtawanan ng sarili ay may mas mataas na posibilidad na makaranas ng depression at anxiety. Dagdag pa ng Frontiers in Psychology na ang self-defeating humor ay may negatibong epekto sa subjective well-being ng isang tao, kabilang ang mas mababang self-esteem at mas mataas na antas ng depression. Sa isang article mula sa Medium na ang mga komedyante ay madalas na gumagamit ng humor bilang distraction sa kanilang mga tunay na emosyon. Bagamat sila ay tila masaya sa entablado, madalas ay nakakaranas sila ng kalungkutan sa likod nito. Kaya naman, kung may kakilala kang palatawa, ngunit napansin mong may mga senyales ng kalungkutan o depresyon, mahalagang lapitan siya ng may pangunawa at suporta. Ang pagpapatawa ay maaaring maskara lamang ng tunay na nararamdaman. Hikayatin siyang magbahagi ng kanyang saloobin at, kung kinakailangan, maghanap ng profesional na tulong. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamag quote of the day. Ang ating patamag quote of the day, isang araw, masasabi mong sulit lahat ng hirap mo. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at Tabayanan. Ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Ulan!
Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga